Napakabilis niyang nasimot ang nasa kanyang plato, habang ang iba ay hindi pa nag-uumpisang sumubo. Naaliw kasi sila sa tinura ng babae. Panay digay pa ni Maria kaya mas lalong natawa sa kanya sina Haring Visconde at Reyna Arima. Pati na rin si Abby ay hindi na iwasang makitawa. Pagkatapos ng almusal ay inilibot ni Abby ang babae sa kabuuan ng kanilang daigdig. Dinala din niya ito sa hardin ng walang hanggang kabataan. Sinabi ng lalaking duwende na iyon ang pinakamahalaga niyang poprotektahan para hindi ito makuha ng mga itim na duwende. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa dumating na ang itinakdang panahon para isakatuparan ng mga itim na duwende ang sugurin at sakupin ang kaharian ng mga mabubuting duwende. Sabik na rin kasi ang mga ito na makakain ng luntiang kabote para sila ay bumata. Handa na rin si Mariang Kabote na harapin ang mga ito kasama ang mga mandirigmang duwende. Sa bungad ng bakuran ng palasyo sila nagpang-abot, kaya kaagad na nag-umpisa ang mainit na labanan. Naninibago si Maria sa paggamit ng armas niyang espada, subalit kusa namang gumagalaw ang kanyang katawan para umilag at umatake. Pinapaubayan na lamang ng babae ang lahat sa kumukontrol ng kanyang katawan, at sa huli ay nasanay na rin siyang makumpasan ito. Pero nahahalata ni Maria ang isang bagay. Para bang minaman ni lamang na paslangin ng mga mabubuting duwending mandirigma ang mga itim na duwending kanilang nakakasagupa. Napaisip patuloy siya na kayang-kaya naman nila ang mga ito kahit nawala siya. Kaya bakit pa siya pinatawag? Ipinagpaliban muna niyang isipin ang mga bagay na iyon at pinag-igihan na lamang niyang paslangin ang mga nakakatapat na itim na duwende. Hanggang sa dumating na rin sa sandaling nalipol na nila ang lahat ng mga ito. Ang dali lang pala nilang patayin at ubusin. Hindi man lang ako pinagpawisan eh. Pero alam mo, may napansin ako kanina. Mukha namang kayang-kaya niyong labanan ang mga itim na duwende, maski nawala ako. Maria, may ipagtatapat sana kami sa'yo. Sana ay huwag kang mabibigla ha, kapag nalaman mo ang buong katotohanan. Napakunot ang noo ni Maria sa biglaang pagsabat ng duwending si Abby. Makahulugan din kasi ang lahat ng salitang binitawan nito. Anong ibig mong sabihin, Abby? Anong katotohanan? May iba pa ba akong dapat na malaman? Sabihin mo nga, Abby. Ako na ang magsasabi, Maria. Hindi ang mga itim na duwende ang tunay na kalaban natin. Ang totoo niyan ay pinag-insayuan nyo lamang sila. Patawarin mo kami, Maria, kung nagsinungaling kami sa iyo. Pero mas may mabigat pang mga kalaban bukod sa mga itim na duwende. Nagulantang si Maria sa mga narinig mula sa hari. Hindi siya makapaniwala sa revelasyong nagaganap. Ang akala niyang tapos na ang labanan ay nagkakamali pala siya, dahil may mas mabigat pa pala siyang suliraning kakarapin. Haring Visconde, huwag niyo na pong pasakitin ang ulo ko sa kakaisip. Diretsahin niyo na po ako at kung bakit nagawa ninyo akong paglihiman. Sino pa ba ang mga makakalaban ko? At gaano sila kalakas? Ang mga pulang duwende na umanib sa pagsampalataya kay Satanas, ang tunay nating mga mapanganib na kalaban, Maria. 10 beses ang lakas nila kumpara sa mga itim na duwendeng inyong nakasagupa. May mga kaanib din silang mga tagalabas at galing sa inyong mundo, pero hindi mga ordinaryong tao na katulad mo. Kung ganon, mas lalo pa pala akong maghanda ngayon. Pero teka, taga-mundo namin pero hindi ordinaryong mga tao? Sino sila at anong uring mga nilalang? Mga aswang sila, Maria. Aswang na gabunan. Pinakamalakas na uri ng mga aswang na nakatira sa inyong mundo. Masyado silang mapanganib. Napangangas si Maria sa narinig. Hindi kaagad nakapag-isip ng mga sasabihin
Wala sa kanyang isipan na makakaengkwentro at makakalaban niya ang mga kinakatakutang aswang na naninirahan sa mga kabundukan sa kanilang mundo, na napapabalitang paboritong pagkain ng mga ito ay ang mga tao. Nagsitayuan tuloy ang kanyang mga balahibo sa kanyang buong katawan. Napapalunok pa siya ng laway at napapailing habang salita niyang tinitingnan sina Abe, Haring Visconde at Reyna Arima. Nakakaramdam na rin ng pag-alala ang tatlo sa posibilidad na pagtangding tanggapin ni Maria ang responsibilidad na ibinigay nila sa kanya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Pero sa kabila ng lahat ng nalaman ko mula sa inyong mahal na hari at mahal na Reyna, ay para akong nasabik na makaharap ang mga pulang duwende at aswang na gabunan. Kung maaari ay bigyan niyo ako ng inyong mga basbas para mapagtagumpayan ko ang paglipol sa mga kalaban, para pare-pareho na tayong matahimik. Ngayon din mismo ay lalakad na ako para puntahan at lipulin sila sa sarili nilang teritoryo. Alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos sa aking magiging laban sa mga kampon ng kasamaan. Nagulat man ang Hari, Reyna at si Abe sa kaagarang naging desisyon ni Maria. Sumilay naman ang isang tuwa sa bawat puso ng mga ito. Bukod kasi sa mabuting pagkatao ni Maria Cabote, makikitaan din kasi ito ng isang buong determinasyon. Ibinigay nga ni Haring Visconde at Reyna Arima ang basbas na hinihingi sa kanila ng babae, at pagkatapos ng ilang minutong seremonya ay itinuro na nila ang direksyon kung saan ang tatahakin niya papuntang teritoryo ng mga pulang duwende at mga aswang na gabunan. Hindi na rin pumayag si Maria na may makakasama siyang maglalakbay. Mas magaan kasi ang kanyang pagkilos kapag mag-isa lamang siya, dahil alam niyang walang mapapahamak na kanyang makakasama kung sakasakaling matunugan at tambangan siya ng mga kalaban. Tanging ang sarili na lamang niya ang kanyang intindihing ililigtas at wala nang madadamay pang iba. Lumabas ng kaharian si Maria na dala-dala ang buo niyang tapang. Malayong malayo na siya sa dating Maria na tanging pagkuha lamang ng kabuti sa gubat ang alam. Simula kaninang naranasan niyang gamitin ang sarili niyang kapangyarihan, ay umusbong na rin ang kanyang tapang. At habang mas napapalayo siya sa kaharian ng mga mabubuting duwende, ay mas lumalakas naman ang mga presensyang kanyang nasasagap sa buong paligid. Nagkalat ang mga ito at nagmula sa iba't ibang uri ng nilalang na nakatira doon. May mga nararamdaman siyang aura ng mga tikbalang, kapre, maligno, engkanto at iba pa. Pero ang mas nakatuon niya ng pansin ay ang presensya ng isang aswang. Sa palagay niya ay hindi naman iyon gabunan, kung hindi mas mababang uri lamang iyon ng aswang. Hindi naman mapanganib iyon para sa kanya, pero interesado si Maria na makita ang itsura nito, kaya pansamantala muna siyang lumihis ng direksyong tinatahak para puntahan iyon. Sa pagmamasid sa kapaligiran ay napagtanto ng babae na nasa loob pala siya ng isang gubat. Mula sa may hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan ay nakita niya ang isang aswang na may binibiktima itong tila isang sanggol, pero hindi pang karaniwan. Maitim ang kutis ng sanggol na may matatalas ding ngipin. Pero sa bagsik ng lalaking aswang na iyon ay hindi ito umubra, kaya ang sanggol ang nalapa. Kakaiba ang kagubatang iyon, dahil bukod na sa halos nandoon na ang lahat ng klase ng mga masasamang nilalang, ay napakabigat pa ng itim na aurang bumabalot dito, na nangangahulugan lamang na nasa pugad siya ng masasamang elemento at lamang lupa. Dahil din mismo sa presensya ni Maria ay natukoy ng aswang ang kanyang kinaroroonan gamit ang talas nito sa pang-amoy. Ura-urada nitong iniwan ng binibiktimang tiyanak, saka sinugod ang babae. Inilabas naman ni Mariang Cabote ang kanyang espada. Sa kanya sinalubong ng patakbo ang aswang. Kaagarang namatay ang aswang na iyon. Dahil na magtama ang kanyang mga kuko sa espada ni Maria, ay nabali ang lahat ng iyon, at talim ng sandata ng babaeng mandirigma ay dumiretso iyon sa liig ng aswang. Naputol ang ulo nito
na kaagarang binawian ng buhay. Ang tiyanak naman naghihingalong biniktima ng aswang ay tila ba nagkaroon ng panibagong lakas nang makaamoy ng sariwang laman ng tao. Maski nakalabas ang mga bituka nito, ay nagawa pa rin niyang sugurin si Maria. Napailing na lamang ang babae, sa kanya sinipa ng malakas na parang bula ang tiyanak na iyon. At pagkabalandra nito sa isang punong kahoy, ay nagkanda bali-bali ang mga buto at leeg nito. Kaya tuluyan na rin sumambulat ang mga laman loob nito sa lupa hanggang sa bawian na rin ito ng buhay. Binalikan naman ni Maria ang tinatahak na daanan na tila ba walang laban ang nangyari. Ibang klaseng gubat din ito ah. Ganito pala kadelikado ang magpunta sa teritoryo ng mga pulang duwende at mga aswang na gabunan. Mabuti na lang talaga at hindi ako nagsama ng mga kawal na duwende. Mas nararamdaman ko ng mabuti ang paligid at mga aura ng mga nilalang na nakatira dito. Pero ang tanong, malayo pa kaya ako sa mga pakay kong lugar? Ilan pa kayang uri ng mga nilalang ang aking makakaengkwentro bago ako makarating doon? Ay, bahala na nga lang. Nilaro-laro pa ni Maria ang hawak na espada habang siya ay naglalakad. Hanggang sa hindi na sinasadya na mayroon siyang natamaan na hindi niya matukoy kung halaman lamang ito o nilalang na may buhay. Pinasadahan niya ng mabuti ang kabuuan ng kinaroroonan niyang lugar, subalit wala siyang nakita. Hanggang sa mula sa himpapawid ay naramdaman niya ang biglaang paglakas ng hangin. Kaagaran na kinutuban si Maria ng kakaiba. Tinitiyak niyang may nilalang na may kakayahang lumilipad ang nasa ere ng pinanggagalingan ng biglaang pagbugso ng kakaibang hangin na dumadampi pa sa kanyang balat. Iba yung kilabot kasi ang nararamdaman niya kapag dumadampi ito sa kanyang katawan. Hanggang sa napatutuhanan niya ang kanyang hinala nang magpakita sa kanyang isang babaeng may mabangis na muka. Putol ang katawan nito at may mahabang pakpak na tulad ng isang paniki. Isang manananggal nga. Tama ang hinala ko. Pero ito ang malaki mong pagkakamaling nagawa sa iyong buhay. Manananggal ka. Ang magpakita sa akin. Ngayon na kasi matatapos ang iyong masasayang sandali dito sa mundo niyo. Walang kahirap-hirap na pinagpuputol ni Maria ang mga pakpak ng manananggal. Kaya naman, nawalan ito ng balansi sa paglipad. Hindi nito makontrol ang sarili kaya pabulusok itong bumagsak sa lupa na nauna pa ang kanyang muka. At dahil sa lakas, ay nabali ang leeg nito na siyang naging dahilan para bawian ang sariling buhay. Pinukulan naman ng babae ang katawan ng manananggal, saka ito nagpatuloy sa paglalakbay. Sa kabutihang palad ay wala na siyang ibang nakaengkwentro pa hanggang sa marating na niya ang teritoryo ng mga aswang na gabunan at mga pulang duwende. Maingat siyang lumapit sa lugar para hindi makahalata ang mga kalaban. Kailangang masorpresa ko sila sa aking pagdating. Pero bago ako magpakita, ay babawasan ko muna ang kanilang mga bilang nang sa gayon ay hindi ako masyadong mahirapan. Patago-tago si Maria sa mga punong kahoy at madidilim na parte ng paligid habang pumupunta siya sa likod ng mga tagabantay ng pulang duwende sa bukana ng kanilang teritoryo. Isa-isa niyang dinudukot ang mga ito at dinadala sa madilim na bahagi ng gubat pagkatapos ay kanyang ginigilitan ng leeg. Nang maubos niya ang mga iyon, ay saka pa lamang niya inilantad ang sarili sa mga natitirang mga pulang duwende at mga aswang na gabunan na abala sa pag-uusap-usap. Halatang nagulat ang lahat, lalo na nang makilala nila ang kasuotan ng babae. Kasuotan ng isang mandirigmang galing sa lahi ng mga mabubuting duwende. Oh, ano? Magtititigan na lang ba tayo? Tara na, umpisahan na ang laban at nang matapos na ito para makauwi na rin ako. Siya nga pala. Ubus na ang mga tagabantay ninyong pulang duwende sa bukana. Pinauna ko na sila sa impyerno
Labis na nainsulto ang pinakapinuno ng mga pulang duwende, pati na rin ang pinakahari ng mga aswang na gabunan. Sa pamamagitan ng isa nilang utos ay sinugod nila si Mariang Kabote. Gumuhit muna sa mga labi ng babae ang nakakalukong pagngiti saka siya tumakbo para sugurin din ang mga makakalaban. Parang mga maliliit na punong kahoy na ginagapas sila ni Maria. Bumabagsak ang kanilang mga katawan sa lupa na nahahati sa dalawa. Para namang wala sa sarili ang pinuno ng mga pulang duwende at hari ng mga aswang na gabunan, dahil na imbis na mag-alala ang mga ito sa kanilang mga nasasakupan, ay kabaliktaran ang kanilang nararamdaman. Humahanga kasi sila sa ipinamalas ni Maria na galing sa pakikipaglaban. Nakangiti pa silang dalawa na nagkakatinginan. Halos parehas sila ng nasa isip, ang pananabik na makaharap at makalaban ng babaeng mandirigma. Kahanga-hanga ang ganda at galing sa pakikipaglaban ng babaeng iyan. Hindi ba, Haring Damortes? Kapag nagapi ko siya, ay gagawin ko siyang aking reyna. Siya ang magluluwa ng aking mga magiging supleng. Tama ka sa sinabi mo, Nano. Pero mali ka sa iba mong sinabi. Dahil ako makakatalo sa kanya at sa akin siya mapupunta. Mas lalong lalakas ang lahi ng mga gabunan dahil sa aming magiging anak. Ayaw magpatalo ng dalawa sa kanilang mga sinasabi. Pero sa huli ay nagkasundo sila na kung sino ang mananalo at makakatalo kay Maria ay malugod nila itong tatanggapin. Aba, mga lapastangang mga ito. Akala nila hindi ko sila naririnig. Hoy, mga pangit. Wala akong pipiliin sa inyong dalawa, no? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makisama sa mga masasamang kagaya ninyo. Pero hindi ako ang mamamatay kundi kayo, mga manyak na to. Hindi nahirapang ubusin ni Maria ang mga nakasagupang mga nilalang. Hanggang sa sina Damortes at Nano na lamang ang tanging natitirang buhay sa kanilang mismong teritoryo. Hindi na nagsayang pa ng oras ang mga ito at kaagaran silang sumugod ng sabay at hindi na nila binigyan si Maria ng pagkakataon para makapagpahinga man lamang kahit na ilang segundo. Sa pag-aasam na mapapangasawa ng isa sa kanila ang babae, ay walang habas nila itong inatake. Natsambahan naman ni Damortes na madaplisan ng kanyang kuko si Maria, kaya nagdiwang ang kalooban nito. Mukhang sa akin mapupuntang babaeng yan, Nano. Pasensya na, kaibigan. Pero sa akin ang tagumpay. Huwag kang pakakasiguro, kaibigang Damortes. Hindi pa ganap na natatalo ang babae. Baka sa huli ako ang manalo sa ating pustahan. Abat, mga hinayupak na to. Ginawa pa akong pamusta. Teka nga nang maturuan na kayo ng leksyon. Pagtayo ni Maria mula sa pagkakaluhod ng isa niyang tuhod sa lupa habang nakatusok ang espada niya sa lupa, siya naman ang naunang sumugod. Walang habas din niyang inatake ang magkaibigang duwende at gabunan hanggang sa magtagumpay niyang matamaan sa leeg at mapatay si Damortes. Imbis na magalit ay natuwa pa si Nano sa mga nangyari. Naisip kasi niya na wala nang hahadlang pa sa kanyang mga maiitim na binabalak para sa babaeng kursunada niyang mapangasawa. Sa akin ka mapupunta, babae. Ako ang magiging hari mo at ikaw ang magiging reyna ko ng panghabang buhay. Gagawa tayo ng isang malaking pamilya. Hala, assuming ang namumutlang duwende na ito, lumaki nga hindi mo nagawa eh. Magpalaki pa kaya ng isang pamilya? At saka sa liit mong yan, sigurado akong jutes ka. Natawa na lamang si Maria sa mga sinasabi nito. Nainsulto naman si Nano, kaya gumawa na ulit ito ng pag-atake. Pinaglaruan lamang siya ni Maria at sa huli ay kanya itong pinutulan ng ulo. Natapos ang labanan sa ganoong eksena. Sinuyod muna niya ang buong lugar at nang makatiyak siyang wala nang natitira pa maski ni isa sa mga pulang duwende at mga gabunang aswang,
ay nagpasya na itong bumalik sa kaharian ng mabubuting duwende. Pagbunga din na Reyna Arima, Haring Visconde, Abi, at ang iba pang mga mabubuting duwende kay Maria, na kay tamis ng inigawad niyang ngiti sa mga ito, ay alam na nila ang magandang nangyari. Hindi na nila tinanong ang babae sa mga kaganapan dahil base sa aura nito ay nanalo ito sa laban. Kaagad na nilapatan ng paunang lunas ng mga duwending manggagamot ang sugat ni Maria na kaagad namang naghilom. Gaya ng napagkasunduan ay binigyan nila si Maria na nag-uumapaw na swerteng dadalhin niya pabalik sa kanilang mundo. Niyakap pa siya ni Reyna Arima at Haring Visconde, saka paulit-ulit na nagpasalamat sa kabutihang ginawa niya sa kanilang lahi. Pagkatapos ay natid na siya ng mga kawal. Nagkamay at nagpasalamatan naman sa isa't isa sina Maria at Abi sa bukana ng lagusan bago tuluyang pumasok si Maria. Paglitaw niya sa kanilang mundo ay saka pa lamang siya nakaramdam ng tunay na kaginhawaan. Gabi pa rin ang mga sandaling iyon at nadatnan niya ang kanyang anak na nasa mahimbing pa ring pagkakatulog. Tumabi si Maria sa kanyang anak at kaagaran din namang nakatulog dahil sa labis na pagod. Pagsapit ng bagong araw ay iyon na rin ang simula ng pagtanggap ni Maria ng mga biyayang galing sa swerteng ibinigay sa kanya ng mga mabubuting duwende. Mabilis siyang nakaipon ng sapat na pera sa pamamagitan ng paglalako ng mga nakukuha niyang kabuti sa gubat hanggang sa nakapundar siya ng isang karinderya. Pumatok naman ang kanyang mga timpla sa mga ulam at merienda sa panlasa ng kanyang mga kabarangay hanggang sa ito'y lumago. Dumarami ang kanyang mga branches hanggang sa tuluyan na siyang yumaman at nagawa niyang klas na restaurant ang kanyang mga negosyo. Tuloy-tuloy ang naging pag-unlad ng buhay ni Maria sa gabay ng mga duwending lihim pa rin siyang binabantayan. Maraming salamat mga kaibigang duwende dahil sa nag-uumapaw na biyayang natatanggap ko sa pang-araw-araw. Huwag kayong mag-alala, makakaasa kayong hindi magbabago ang ugali ng isang Maria na minsan nyo nang nakasama sa laban. At saka, ibabahagi ko rin ang iba kong natatamasang kasaganaan sa buhay sa mga taong hikaw sa buhay. Muli, maraming salamat, mahal na Reyna Arima, mahal na Haring Visconde at sayo din, Abi, lalong-lalo na sa lahat ng mga mabubuting duwende na aking naging kaibigan. Ang asawa naman ni Maria ay nadamay rin sa swerte nito at mula sa pagiging construction worker ay unti-unti itong napromote na nagumpisa sa pagiging foreman at napunta sa pagiging isang magaling na inhinyero. Hanggang dito na lamang ang kwento at pagpasensyahan nyo na kung bakit natagalan ang kasunod nito. Alam nyo naman na sakitin talaga itong narrator ninyo. Subalit nagpapasalamat pa rin kami sa malugod niyong pagsuporta sa ating channel. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento.